Hello guys! Good day! Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel. Don't be sad it once again. Ako nga pala si Josh. For today's video, pag-usapan natin bakit nga ba restricted ang ating monetization or on hold din po ba ang inyong sahod? Well, pag-usapan natin yan. Sobrang dami pa din nagme-message sa akin about dito sa Facebook monetization or sa Facebook Reels monetization. Ang dami din nagme-message sa akin about on hold. Matagal po na proseso yan. So ano ba yung mga dapat natin tandaan para makaiwas tayo ma-restrict ang ating kita o ang ating sahod or ma-on hold yung status. So isa na nga po dito si Gloria Palaran. Ayan. So meron ditong mga tools na nagkaroon ng restrictions. Isa na nga po dito yung performance, yung stars, yung stream ads, and then yung reels videos niya. So lahat po ito walang kita na pumapasok sa mga videos niya. So meron ditong dalawang recent violation. Isa na nga po dito, number 1, monetization policy violation. Ano nga ba ito? Community standard. Okay. So ang dami na din topic related dito sa mga dahilan kung bakit ba na on hold yung sahod natin. So isa na nga po dito, kung kilala nyo po ito si Tomboy TV, ayan, 'di ba? Imagine, yung sahod niya dito mula pa ito nung nakaraang taon, no? 1 year na hindi pa din niya nakukuha. So ano nga ba yung reason dito? Ayan guys, imagine nyo, halos na sa 3,000 or 4,000 US dollars din to, no? I-compute natin kung magkano ang possible sana na sahurin niya. Sabihin natin na sa 3,500 US dollars times natin sa 57 pesos. So almost 200,000 ang hindi pa niya na kukuha or na withdraw or na pay out dito kay Facebook. So may mga reason ano. Number 1, community standard. Ito po yung isa sa pinaka karaniwan na nare-receive ng isang content creator. Sabi dito, there are foundational rules against unsafe such as graphics, violence, nudity, and hate speech. In most cases, even non-monetized contents must follow this set of rules. So kahit hindi pala ang purpose natin is kumita, kahit yung mga video natin ay may mga violence, may nudity or hate speech, posible po talaga na magkaroon tayo ng violation. Ang mga factor po nito ay yung mga videos na ina-upload natin. Ayan, yung mga may mga pagmumura, may mga ano ba yun? Mga sakitan. Ayan. So, bawal po yan. Mga accident. Yung mga bata na nasa videos. Naku, iwasan nyo po kung mag-upload yan. Merong iba na hindi kagad na-detect ng machine learning technology ni Facebook. Pero, kung babasahin natin ito, actually, medyo mahaba itong yung community standard, no? Ang daming pwede ditong maging dahilan para magkaroon tayo ng limited content or limited monetization, 'di ba? Ayan, isa na nga dito, yung violence, violence and criminal behavior. Number 1, violence and incitement, 'di ba? Dangerous organization, ang dami pa. Coordinating harm or promoting crime, parang incitement na din 'yan. Kumbaga nagbi-build kayo ng ng takot sa viewers, no? Basta yung video nyo, kung sa tingin nyo makakasama sa wider audience, lalo na kung ang piniperson nyo is to monetize, iwasan nyo mag-upload ng mga ganong klaseng content. Talaga guys, magbabiral yan, for sure magbabiral. Maraming makakapanood ng videos. At the end of the day, no, maapektuhan yung mismong performance ng Facebook nyo. Number 1, kung ang mga in-upload mo dati is magagandang content tapos nahaluan ng mga community standard violation, affected na po yan yung whole performance ng inyong Facebook account. Meron po tayong isang kilala nyo na vlogger na tumutulong siya sa mga kapuspalad. At the end of the day, nagkaroon pa rin siya ng not recommendable na profile. Kung familiar kayo doon, nagiging not recommendable yung profile natin once na meron tayong mga titles, descriptions, or yung pinoportray mismo sa video is makakasama sa wider audience. So, palaging isipin, dapat yung content natin is magbigay ng entertainment, informative, educational,
yung mga ganyan, inspirational, motivational, at marami pang iba. Okay, so piliin natin yung mga healthy video or topics. Alright, ang dami pa, di ba? Safety, ayan, yung mga suicide, self-injury, naku, wag nyo pong i-upload to. Isa na nga din dito yung eating disorder. Alam nyo ba, napaka-prone po ng yung mga mukbang. Before, ang dami ko nakikita mga videos na nagmumukbang, ang daming kinakain sa harap ng camera. Pero na-detect na ni Facebook kasi may tinatawag pala na eating disorder na na I don't know kung ito ay isang sitwasyon ng tao na nakakasama sa viewers. So parang sobrang daming food, parang nahihikayat natin kumain ng marami yung isang viewers or yung mga audience. So nakakasama iyan, guys. So ganun pa man, hindi ko na makita yung ibang mga pinapanood ko na nagmumukbang. Although talaga nakaka-amaze panoorin. Pero yun, bawal na, hindi naman so bawal, siguro may limit lang talaga, no? Ayan, nudity, abuse, exploitation, bullying, harassment, nako, human exploitation, privacy violence, ang dami. Make it sure, basahin nyo ito, yung community standard, kasi ito lang naman yung mga dahilan kung bakit talaga tayo nagkakaroon ng restrictions or violations. Basahin nyo to, kung hindi tayo matatapos ng isang video siguro, no? Kung babasahin natin to. And then, yung pangalawa dito, yung partner monetization policy. This standard typically apply at the account level. They address the behavior of the account as whole. Ayan. Ayan. They include rules of the content your page creates, how the content is shared, how your account make online payment, and then, yun na. Ang daming reason din kung bakit meron tayong nakikita you violate partner monetization. So ano nga ba yung mga sample nito? Ito nga po yung eligible service, reside in eligible country. Baka naman kasi hindi tayo available for monetization kung nakatira kayo sa mga bansa na hindi pa eligible yung monetization. So talaga hindi tayo makapag-monetize ng account. Kung nasa ibang bansa ka, tapos ginagamit mo naman yung ibang country na address mo, madedetect pa rin po yung IP address. So, follow community standard, yung pa din, content monetization. Dapat po talaga ensure natin authentic content, original content, monetize authentic engagement. Dito din ako nagkaroon ng not recommendable sa monetize authentic engagement. Mostly kasi guys, si Facebook, kapag may nakikita mga titles or even sa descriptions na please don't forget to follow, yung mga ganyan, or merong parang hindi na authentic yung engagement na sa titles kasi nababasa ng Facebook na parang may something tayo na pinopromote, 'di ba? Or para dumami yung likes, yung shares or yung views, meron tayong mga nilalagay na titles. Parang clickbait kung familiar kayo doon. So dapat hindi ganoon yung form ng ating titles or sa descriptions. So, pag-aralan nyo pa din, may mga groups na po na nakita ko na nag-aayos ng mga account. And then, kung talagang pinapursue natin is to monetize, basahin natin ito. Itong tatlo na to. Community standard, partner monetization, and content. Para aware tayo na, itong video pala na to is bawal. So, hindi ko na siya upload. Diba? So, yun. And then, yung pinaka-last, yung pinaka-content. So, these rules typically apply at the content level. They address the content of each individual video of post that account publish. They include rules against violent, sexual, criminal, graphics, profane content, at marami pang iba. So, mostly talaga, kung sa tingin nyo talaga, yung video nyo ay hindi makagandang dulot sa viewers, huwag nyo nang i-upload, diba? Kung sa tingin nyo yan is makakasama sa viewers, huwag nyo nang i-upload, diba? So dito sa content monetization, huwag kayong mag-upload ng pictures lang, gagawin yung videos, hindi po pwede yan. Static image poll, isang video magiging static lang siya, parang may pinagpipilian ka. Sa video na to, yung like or heart mo, yung mga ganon, di ba? Bawal po iyan. Slideshow of images, bawal din po. Meron tayong nakikita niya mga content creator na yung yung photo nila na ginawa nilang videos, ginawa yung slideshow. So hindi po
Hindi po ma-monetize yan. Looping videos, yung paulit-ulit. Embedded ads. Nako, yan. Yung yung mga content na sa tingin mong boosted na siya or meron ng mga ads na nakikita. So, wag nyo nang i-upload yan. Engagement baiting. So, ito na nga po yung naglalagay tayo ng links, 'di ba, sa sa comment section or sa mismong title. Sobrang laki makababa po ng nito, ng visibility ng ating account. Mostly, ito yung isa talaga na na dahilan kung bakit from 415,000 followers hindi na siya nag-up, kasi nga po sa mga ganitong links na nilalagay ko sa comment sections, even sa title. So, ganun pa man, dati naman is okay lang yun, pero nga nababago yung algorithm, nababago yung policy. Kaya wala tayong control. Ang control lang talaga natin is upload original, authentic, no? And of course, maging tayo consistent sa pag-upload. Or gawa tayong bagong page, bagong content. Kung sa tingin mo itong main profile or page mo is affected na at mababa na talaga engagement, start from the scratch ulit, 'di ba? Huwag na nating hintayin na, 'di ba, maging not recommendable or talaga ma-freeze yung monetization. So, yun lang. Sana itong yung on hold na sahod ni Tomboy TV is makuha na niya. So, kailangan lang niya lang talaga dito is mag-appeal, i-reach out niya yung Meta specialist, no? Kailangan i-send niya yung mga details niya kung nasa ibang bansa siya, pumunta siya sa Philippines, or baka sa sa country yung problem dito. Maraming factor kaya minsan may nag-aas talaga sa akin paano ba ang gagawin natin para makuha yung sahod. Meron po ako talaga mga nag-guide paano makuha yung sahod. Even 6 digit nakita ko, even millions nakita ko yung sahod nila. At yun, matulungan natin and sana, 'di ba, makuha nyo at mag-upload lang po tayo ng tama. Yun lang guys, thank you so much. Don't forget to follow, subscribe to my YouTube channel. Click the bell icon dyan sa may ibaba para pag may mga bago tayong guide katulad nito, mano-notify po kayo kaagad. And i-message nyo ako kung may problem po yung account nyo, even sa on-hold payout, pag-usapan natin yan. Sa mga restrictions, pag-usapan natin. And follow nyo ako doon, Jose Opo Moleda Jr. Yun lang, see you again sa next video. Bye-bye!